Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre sa ating mga OFW dyan, So ito na ang inaantay ng lahat at inaantay ng mga didilis ngayon mga kababayan. Di ba nga, noong January 18 po, meron tayong rally at for impeachment kay Vice President Sara Duterte at sa January 31 meron din. At yan din po ang panawagan ng mga nasa kabilang grupo, nila Laila de Lima, mga Dilawan, diba, na impeachment for Vice President Sara Duterte, mga kababayan. No? So, yun po yung naging pahayag at saloobin ng mga kababayan natin na gusto nang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So dati rin, nagsabi din ng ating Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang daw ng panahon ito si Vice President Sara Duterte tungkol dito sa impeachment. Hindi naman importante si VP Sara Duterte. No? At nagsalita din ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nanawagan sa House o sa Senado, wag nang pagtuunan ng pansin ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero wala hong sinabi ng ating Pangulo na haharangin, no? Haharangin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. O wala hong sinabi ang ating Pangulong Bongbong Marcos na haharangin kung sino man ang mag-file ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. So wala hong sinabi ang ating Pangulo, mga kababayan. Ngayon, tinanong ngayon ang secretary na si Lucas Bersamin, mga kababayan, tungkol nga doon sa may pahayag sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung hinaharang ba ito ni BBM o pabor ba ito? Kung sabi ng ating secretary, mga kababayan, ito kay Secretary Lucas Bersamin, pag-impeach kay VP Sara Duterte, di hinaharangan ni PBBM. Ayan na. O diat na, mga kababayan, na hindi hinaharangan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Wala naman kasing binanggit ang ating Pangulo na haharangin niya ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kundi nakiusap siya Senate Committee at sa House Committee na kung pwede wag nang pagtuunan ng pansin ang itong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Wala ho siyang sinabi na haharangin niya ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wala ho siyang sinabi, mga kababayan. Kaya, yung mga nag-file, eto na po, mga kababayan, yung kasagutan sa mga tanong ninyo kung hinaharang ba ni PBBM ang impeachment ni Vice President. Hindi ho hinaharangan. Nasa taong bayan na po. No? Nasa kanila na po yan kung ano po ang gagawin nila. Nasa taong bayan na po ang desisyon kung ano po ang gusto nila. Kasi taong bayan pa rin ang masusunod. Alam naman natin, majority sa mga Pilipino ay pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Diba? Majority sa mga Pilipino, nag-survey po, mga kababayan, next year. Pabor sila for impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero yun, 5 na po ang naghain for impeachment kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kasi biruin nyo naman, mga kababayan, di ba? Yung mga binitawan niyang salita sa ating Pangulo, sa dating presidente na si Ferdinand Adralin Marcos Sr. na hakukayan at itapon sa West Philippine Sea, marami siyang haharapin na kaso ngayon. Di ba nga, meron sa NBI rin. NBI, nag-iimbestiga din ngayon ng NBI tungkol doon sa pag-upa sa assassin na mapapatay siya kay First Lady PBBM at saka kay House Speaker Martin Romualdez, di ba? Kaya nga, pasok talaga for impeachment kay Vice President Sara Duterte yung kanyang mga pinagsasabi. Ngayon, hindi na siya masyado nagsasalita, mga kababayan, kasi alam niya na ang ginawa niyang mali noon. Diba? Iingat na siya ngayon. Diba? Kasi alam niya magagamit sa kanya, laban sa kanya, kung ano man ang mga pinagsasabi niya. Kaya ngayon, di ba dati, panay pa press con, panay pa ngayon hindi na. Hindi na siya masyado nagpapapress con, mga kababayan. Hindi na siya yung laging nakaharap sa media. Diba? Ito na lang, ngayon lang, si Duterte, diba? Yung tatay niya,
na yung blankong cheque daw na inilabas nila. Alam nyo, mga kababayan, isa lang kung masasabi ko, kung matibay na ebidensya yan na magpapabagsak sa administrasyon ngayon, dinala na nila sa korte yan. Sinampa na nila sa korte yan. Kaso, wala hong bisa yan. Alam nila yan. Kaya nga, minedya nila, hindi nila dinala sa korte. Kasi kung mabisa yan, dinala nila sa korte yan, mga kababayan, dinala na lang nila yan, hindi na nila minedya. Kaso hindi. Hindi, mga kababayan. Ang ginawa nila, para makakuha sila ng simpatya sa tao, suporta sa taong bayan, ilalabas nila sa media para makakuha sila ng simpatya sa taong bayan. Yun nga lang kasi mga taong bayan din, mga kababayan, inuuto-uto na nga, niluluko na nga, nako, naniniwala pa rin. Duterte pa rin daw sila kahit anong mangyari. Kahit niluluko na kami ni Duterte, okay lang. Sa Duterte kami. Ganun ka-diehard ho yung iba nating mga kababayan. Okay lang yan. Choice nyo yan. Wala akong pipigil sa inyo dyan. Basta ngayon, ang admin, wag ninyong pakikialaman. Diba? Diba, nung January 13, anong banta nyo ba sa ating Pangulo? Papalsikin. Dahil, hawak nyo ang INC. Kaya sabi ninyo, January 13, rally ng INC yun eh. Kasi yun ho ang balak nila mga kababayan, no? Na agawin sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon noong January 13 kasi sabi nila, natapos ang January 13 na to, may bago na daw silang presidente. Ngayon, anong araw na? 26 na, January 26 na. 13 days na po ang nakakalipas. So, gumawa sila ng issue. Yung blankong cheque na yan, na sinasabi nila, hinamon niya sila ng Senate President, dali nila sa korte kung talagang yan ay magagamit nila. Kaso hindi nila magagamit yan, mga kababayan, kasi alam nila walang visa yan. Hindi nila kaya mababagsak ang administrasyon dyan. Kasi, bycam yan eh. Bycam yung inilabas nila eh. Hindi naman talaga yung nasagaa eh. Yung importante din yung nasagaa. Yung 2025 budget. Yung nasagaa, yun ang pinaka-importante. Kasi yun po, nakalagay mga budget at permado ng ating Pangulong Bongbong Marcos yun. Kung meron mang mali doon, House na ang tanungin nila at imbestigahan nila. Kasi doon yun galing eh. Hindi ho galing sa Malacanang. Ang pinirma doon ng Malacanang, kompleto. Doon yun sa house nila dapat imbestigahan kasi doon galing yun, mga kababayan. So ito naman po mga kababayan, meron pong post dito ang ating kabayan kakamping. Kakamping ito mga kababayan ha. Post nila ito mga kababayan. Ito, babasahin ko ha. Ito. Kasi talagang mga kakampik nababastusan na po sa ginagawa ng mga didiles, mga kababayan. Ito, basahin ko. Last year, bumisita si BP Sara sa Naga City para makilahok sa pagdiriwang ng Peña Francia. Walang pangbububo at pangbabastos na naganap. Walang pagsigaw ng lini. Hindi katulad ng pangbubo at pangbabastos at pagsigaw ng mga Duterte ng mga DDS na sinulog sa pakikilahok nila Senator Risa Hontiveros, Bam Aquino, at Tony Chel Diokno. Meron kasi tayong narinig na mga kababayan at meron ding kabayan natin na isa na didilis siguro yun na sinasabi pa niya na wala daw siya bubuto dun sa kay Risa Hontiveros, sa mga kasama ni Risa. Ang tanong kasi doon, bakit ikaw lang ba ang tao dyan sa Cebu? Tsaka, naglalakad po si Senador Risa Hontiveros, kasama po si Bam Aquino. Yan. Hindi ko alam kung kinuhaan lang nila ng kinuhaan nila ng video, tapos parang siya lang naman ang sumisigaw doon. Tapos alam niyo naman yung mga DDS, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos ka eh. 'Di ba? Ginawan pa nila ng issue, naglalakad si BBM, tapos sigaw daw Duterte, 'di ba? So makikita naman natin na edited. So, wala na kasi mga kababayan, alam nyo, nakakawa na kasi itong mga DDS kasi parang nanglilimos na lang sila ng suporta, mga kababayan. Biruin nyo nga yung anibersaryo ng Vita Plus, nakikita lang nila na naka-green. Sabi na nila, Duterte supporters na yun. Diba? Biruin nyo, ganun ho sila ngayon mga kababayan, kadesperado para lang makakuha ng supporters.
Saka biruin nyo naman, no, mukhang bibig lagi ng mga supporters nila, talagang bungangahon nila, bangag, adik. Saka minumura mga loyalista, no, mga kababayan. Ganyan ho ka ang utak ng mga didilis ngayon, mga kababayan. Oh, ito pa. Sa mga DDS na ikinatuwa ang pangbabastos sa sinulog, hindi yan refleksyon sa pagkatao ni Risa Hontiveros at Attorney Diokno, kundi refleksyon yan sa inyong pagkawalang modo. Totoo yan. Ito pa, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ulitin ko lang ito mga kababayan. Sinisiraan nila ako dahil di nila makuha ang gusto nila sa akin. Ito na, naglabas na yung totoo, di ba? Sinisiraan nila si Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi nila nakuha ang gusto nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Totoo naman eh. Di ba? Simula na hindi sinunod ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga gusto nila, di ba? Hindi na nagpahawak si Bongbong Marcos sa kanila, sinisiraan na nila na sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano-ano na lang ang binibitawan nilang salita sa ating Pangulo. Di ba? Totoo yan, sinasabi ng ating Pangulo, nakikita naman ng taong bayan yan. Tulad yan, yung pugo. Di ba? Sinabi ho yan ni Duterte dati na yan ay legal at malinis. Pero nung po si BBM, nagsilabasan ang dumi ng pugo pala. Mga kababayan. Kaya lang dapat na iba ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi doon pala mga kababayan, ang garapalan bintahan ng, alam nyo na mga masasamaang gawain sa pugo. At marami din sa mga Chinese ang nagreklamo tungkol dyan sa pugo mga kababayan. Meron din palang pinuputulan ng daliri, pagka di ba? Sa tingin nyo, hindi iba ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan? Diba? Tapos sasabihin ng mga didilis, legal daw ang pugo. Ito, sabi pa ng ating Pangulo, walang palakasan sa administrasyon ko. Kahit kakampi pa kita, kung may kasalanan ka, mananagot ka. Yan ang pamumulitika, hostisya yan. Diba? Kung may kasalanan ka, managot ka. Tama naman mga kababayan. Hindi porke naging kakampi ka, ay kakampihan ka kahit mali. Tama ang ating Pangulong Bongbong Marcos at tama ang pinili natin maging presidente mga kababayan. Diba? Tibuloy, VP Sara Duterte, Presidential Fund, kinampihan ba sila ng ating Pangulo? Hinayaan ng batas na manaig ang batas at usigin ang batas kung ano ang nararapat. At ngayon, nakikita natin sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagagamit ng tama ang batas, hindi binababoy ang batas sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mayaman ka, mahirap ka, pag nagkasala ka, panagutan mo, kasalanan mo yan. Yun. Maraming salamat at magandang araw sa lahat. Thank you.